Doble dagok ang nararamdaman ngayon ng isang mag-asawa sa San Miguel, Bulacan. Kamamatay lang ng kanilang panganay, pero ngayon may taning na rin ang kanilang bunsong anak. Taong 2020 pumanaw sa sakit na brain tumor ang 10 taong gulang na si Shane, anak ni na Joy at Jess Calderon. Ang naiwan na lang sa mag-asawa ay ang bunsong anak na si Brix na ngayon ay 5 taong gulang na. Pero buwan ng Disyembre noong 2023, na-diagnose si Brix ng epilepsy. At ngayong buwan na lamang mayroong pambihirang sakit si Brix na tinatawag na subacute sclerosing panencephalitis o measles virus. 6 months pa lang po siya ay nagkaroon na siya ng tigdas. Ngayon po, ang vaccine po kasi ng measles sa isang bata is 9 months po yun isinasaksak. So yun sa anak ko po, hindi po niya inabot yung 9 months. Paliwanag ni Dr. Richard Mata, isang pediatrician, ang subacute sclerosing panencephalitis ay pamamaga ng utak dulot ng tigdas. Ang mga sintomas ay ang pagbabago ng kilos, pag-iiba ng ugali, hindi makontrol na galaw, seizure at pagkaparalisa ng buong katawan. Ang mga sintomas na yan lumabas lang kay Brix makalipas ang ilang taon mula nang tamaan siya ng tigdas. Hindi natin to ma-predict na pwedeng mangyari sa isang pasyenteng nagkatigdas dahil karamihan naman po ng tigdas walang problema after na gumaling. Pero yung explanation po dito is parang naging abnormal na reaction nung measles kahit matagal na siyang dumaan, nagkaroon ng progressive changes sa katawan na palala ng palala. Malayo na sa dating bibo, malikot at masayahing bata si Brix. Ngayon, unti-unti nang naparalisa ang kanyang katawan, hindi na makakain ng maayos at hirap na rin magsalita. Bilang ina po, masakit ulit na maramdaman ko po yung ganito sitwasyon kasi po naranasan ko na sa panganay kong anak. Nagdadasal ako kay Lord na balang araw magkaroon ng milagro sa anak. Mahirap po bilang isang ina, nakikita yung anak mo, wala kang magawa. Tinapat na rin si Joy ng doktor na 1 o 2 taon na lang ang itatagal ng anak dahil wala pang gamot sa sakit na ito. Pero hindi sumusuko sina Joy at nais nilang magpa-second opinion sa ibang ospital. Kaya nananawagan po sila ng inyong tulong. Baka may same case din po ng anak ko na naka-recover. Tumutulungan niyo ako, ma-share niyo ako kung ano po yung ginawa niyo. Kasi siya na lang po yung natitirang kaligayahan namin ng asawa ko. Siya na lang po yung natitira na. Nananawagan po ako sa mga may mabubuting puso na matulungan niyo po yung pamilya namin. Paalala ni Doc, mahalaga na kumpletuhin ang bakuna sa mga sanggol. Libre po itong binibigay sa mga health center at meron din sa mga pribadong pediatricians. At huli, iwasang dalihin ang mga sanggol sa mga matataong lugar para di sila ma-expose sa anumang sakit. Mobile Journal Pascual po, hatid ang muka ng balita.